Mapagpalang hapon, ano po? Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Narito po ako ngayon sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Dito sa Marala. Ano po? Dito po sa Barangay Marala. Sa Paradise Site. O kung tawagin naman po ng iba, permanent housing. Yan ang mga ibang tawag nila, Smoky Mountain. Nasa inyo na po kung anong gusto nyo itawag sa lugar na ito. Ang mahalaga, ang ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Kaya po tayo narito, hindi upang magipagpuntahan, kundi upang mag-aral ng ebanghelyo ng Panginoong Yesus Kristo. Sapagkat sa Biblia po, isa lang ang pinopromote natin, ay ang ating Panginoong Yesus. Hindi tayo nagpo-promote na kung ano-ano. Tandaan po natin yan. Kung meron man po tayong dadalhin, itataas o ipopromote sa ating buhay, walang iba kundi si Jesus. Pero bago pa tayo magsisimula, tayo muna ngayon ay aawit. Ang awitin po natin ay Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Ano po? Itong awitin natin ngayon. Tayo, boss, Nanay Claring, awitin po natin Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, iyong kahawahay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal, yung kahawahay pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Purihin ka, Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan mo kami ng aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo. Sapagkat kami pong tao, marapat lamang na itaas at ikarangal ka namin at sa aming pagbubulay, ikaw po ang mapaparangalan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, nandito po tayo. Hindi upang maguntan, sabi ko, kundi upang ang salita ng Diyos ay ating bubulayan. Ano po? Sige. Kada Sabado ng hapon, kami po ay nagkakaroon ng Bible study, sapagkat ang aming Bible study sa lang ang layunin nito, kundi upang salita ng Diyos ay mabulay natin. Ano? Sige, ano po? Ang ating papaksayin, Tatay Hogos, yung hangganan ng kautusan. Yan, hangganan ng kautusan. Yang kautusan po, umiral yan sa lumang tipan. Ipinahiral ng Diyos ang kautusan sa lumang tipan para sa Hudyo o mga Israelita. Ano po? Pero dito makikita natin kung saan ang sabi ni Apostol Pablo dito sa Roma chapter 10. O Roma po chapter 10 tayo, boss. Verse 1, 2, 3, and 4. Yan.
15. 15 ngayon, 15. Ayan. Ano na? Ano na kayo? Nakuha nyo na ba yung Tatay Ogos? Nakikareng, yung... nakita mo na ba, Tatay Ogos? Chapter 10, verse 1, 2, 3, 4. Yan. Pakibasa ninyo, Ang Israel at ang magandang balita. Sa chapter 10 ng Roma, ha? Verse 1, 2, and 3, 4. Yan. Pakibasa mo, Tatay Ogos. Yung hangganan ng kautusan. Mga kapatid, ang mga nakaka-nais sa puso ko ay dalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel, sapagkat saksi ako na sila'y masigasin na maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kalaman. Dahil hindi nila kinikilala ang pamaraan ng Diyos upang gawin matuwid ang tao. At nagsikap sila gumawa ng sarili nilang pamaraan. Hindi sila napasakop sa pamaraan ng tinagda ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ang Diyos at sino mang sumampalataya sa Kanya. Ayan. Maliwanag po, Ulitin mo nga yung verse 4, Tatay Ogos. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sino man sumampalataya sa Kanya. Ayan. Alam nyo, walang ginagawang matuwid sa pagtupad po sa kautusan. Tandaan natin yan. Hindi ka magiging matuwid sa pagtupad sa kautusan. Tandaan nyo po yan. Yan po yung nakahukol po sa bansang Israel, ang mga Hudyo. Kasi po, yung mga Hudyo na tinutukoy ni Pablo doon sa verse 1 and 2, sila po yung kababayan niyang mga Hudyo na nag-aangat na maging kalugod-lugod sila sa Diyos. Pero mali ang kanilang parahan. Eto, meron pa tayong babasahin. Sa Roma chapter 9 naman, Tatay Ogos. Roma chapter 9. Simulan mo sa verse 30, 31, 32, 33. Ayan. Dito makikita pa rin natin ang sinasabi ni Pablo. Ayan. Roma 9, 30, 31, 32, hanggang 33. 32, 31, 32, 33. Yan. Diyan makikita rin natin ang tinutukoy ni Pablo o sinasabi ni Pablo patungkol po sa mga Israel. Yan po sinasabi niya na marugdog niyang dalangin sa Diyos. Yung mga kababayan niya, mga Israel ay magkamit ng kaligtasan kasi po nagsisikap sila maging kalugod-lugod sa Diyos pero iba ang kanilang parahan. Po, kailangan ang parahan ng Diyos ang ating susundin. So, nakita mo na ba, Tatay Ogos? Yung Roma chapter 9? Mula po sa 30, 31, 32, 33. Chapter 9. Ayan. Wala naman ata dito. Ayun, chapter 9 yun. Ayun, dito. Ito. Ayan, simula dyan. Oh. Israel, magandang balita. Oo, hanggang 32. Hanggang 33 po yan. Mula dito hanggang dito. Ayan, pakibasa niyo po ngayon. Ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga Hintil na hindi nagsisikap na maging matuwid sa
sa harapan ng Diyos ay tinuturing na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel naman na nagsikap maging matuwid sa harapan ng Diyos na sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo. Bakit? Dahil sinikap nila, kinalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan sa mga gawa at hindi sa pamamagitan sa pananampalataya. At dito sila sa batong katitusuran tulad ang nasusulat. Tingnan nyo, lalagay ako sa Sion ng batong katitusuran, isang malaking bato na sa kanila'y magpapabuwal. Ngunit ang sumampalataya sa batong ito ay hindi mapapahiya. Amen. Yan. Alam nyo, yan ang naging problema sa mga Hudyong Israel po noon. Hindi po nila tinanggap si Kristo. Siya po yung batong tinutukoy dyan na magmula sa Israel na nilagay ng Diyos. So, nabigo po sila. Kaya tayong mga hentil na hindi Hudyo, anong sabi ni Pablo? O Tatay August, basahin mo nga yung verse 30. 30 lang po, lakasan nyo po. Ayun. Okay. Sa 30 lang. Dito. Ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga hintil na hindi nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos ay itinuturing na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. Ayan. Kasi po ang mga Hudyo, ayaw nila sumampalataya kay Jesus sa bato. Na yung bato si Jesus. Ay ano po? Si yung bato naging katitisura ng mga Hudyo. Kaya salamat sa Diyos, tayong mga Pilipino ay hentil. At tayo ngayon ang nabalingan ng pag-ibig ng Diyos. Nandahil sa ating pananampalataya, anong sabi niya? Tayo po yung naging karapat-dapat. Tayong mga walang pangako, walang kaligtasan, hindi tayo karapat-dapat sa harap ng Panginoon Diyos, ay ginawan dapat tayo dahil sa pagmamatigas ng bansang Israel. At dahil sa pagmamatigas ng bansang Israel, meron pa po sinabi si Apostol Pablo sa kanila. Tignan natin sa chapter 11 naman, Tatay Hugos, ng Roma pa rin. Anong sinabi ni Apostol Pablo patungkol sa mga Israel? 11. Chapter 11 po, simulan niyo po sa 25, 26, 27. Hanggang 28 po, Yan, tingnan natin ang naging kalagayan ng Israel. Sila po yung naging kalaban ng Diyos. Dahil hindi po sila sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Basahin po. Doon po sa Roma 11, mula sa 25, 26, 27, 28. Kung nakita nyo na po, pag-ibasa mo Tatay Hugos. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman nyo upang hindi na maging mataas ang palagay nyo sa inyong sarili. Ang pamamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa pabuo sa dagdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Sa paraan ito, maliligtas
ang buong Israel tulad na nasusulat. Nagmumula sa Sion ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan, lain ni Agug. Ito'y gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y maging kaaway ng Diyos. At kayo mga hintil ang nakinabang, ngunit dahil sa sila'y ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa kanila mga ninuno. Ayan. Sapagkat at Hanggang doon lang po, hanggang ninuno. Yan, ano? Mahal pa rin sila, pero dahil sa ginawa nila, naging kahaway sila ng Diyos o naging kahaway nila ang Diyos. Alam niyo po yung hindi ka maniwala sa Diyos. Eh, pag-aaway mo sa Diyos, inaaway mo na ang Diyos eh. Ibinigay po si Jesus. Si Jesus po yung bato. Pero, hindi po nila matanggap si Jesus na tagapagligtas nila. Kasi po, nakasama nila si Jesus, nakita nila, ipinanganak ni Maria, nabuhay sa piling ni Maria Jose. Kaya, hindi sila makapaniwala na tagapagligtas pala ay yung ipinanganak ni Maria. Kaya, sila po yung binigyan ng, ng kaligtasan sa totoo lang. Tayong mga hentil, wala po tayo dyan. Pero dahil po sa kanilang pagmamatigas, pinatigas ang kanilang puso. Ayaw nila sumampalataya kay Jesus. Kaya tayo pong mga Pilipino, mga hentil, ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Sa totoo lang, anong sabi ni Pablo? Sila ngayon nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos eh. Reliyoso pa silang tao. Dahil sa kanilang pagsisikap, kanya lang ang parahan po ng gusto nila, yung parahan nila, hindi yung parahan ng Diyos. Magkaiba po yung parahan ng Diyos at parahan ng tao. Pag yan sinunod natin ng tao, ay wala tayong pupuntahan dyan. Kasi lahat naman po ng tao may kasalanan sa Diyos. So, susundin mo pa yung utos ng tao. Kamukha mong nagkasala yan, susundin mo. Kailangan na sundin mo lang ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya po'y walang kasalanan. At siya anak ng Diyos. Para po tayo magtamo ng kaligtasan. Tignan nyo po ha. Tatay August, basahin mo dito sa unang Korinto, chapter 15. Tingnan natin yung sinabi ni Pablo. Unang Korinto, chapter 15. Dito po sa verse 3 and 4. 3 and 4. Unang Korinto, chapter 15, verse 3 and 4. Tingnan pa natin na sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang aral. Dito mamimension na kung sino yung bato na yon na tinutukoy po niya sa panahon na yan. Ano po? Tingnan po ninyo, ano? Purihin ng Panginoon, ano? Sandali ako, iharap ko sa ito. Ibasa mo po ngayon. Sapagkat binigay ko na sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ang sinasabi ng kautusan ay kasulatan. Nilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ang sinasabi sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka 12. Sige po. Tuloy niyo po yan. Tuloy niyo yan. Yung nagpakita.
Opo. Kasi katapos nagpakita siya sa may gate na hindi man saan kapatid na nagkakatipon. Marami silang buhay pa hanggang ngayon. Tuloy niyo po hanggang 8 po. Tuloy niyo hanggang 8. Subalit patay na ng Milan at nagpakita rin sa kanya sa Santiago at pagkatapos ay lahat ang mga apostol. Kahuli-hulihan, nagpakita rin siya sa akin kahit na ako'y tulad na isang batang pinanganak na walang nasa panahon. Yan. So, maliwanag, ano? Na tinukoy na po dyan si Jesus. Siya po yung bato na ibinigay ng Diyos sa kanila na hindi po nila tinanggap. Kaya sabi ni Pablo, yung aking tinanggap, siyang aking binibigay sa inyo. Sino po? Si Jesus. Kaya siya po pinangangaral talaga ni Jesus sa kanyang epistola kasi wala siya pwedeng ipangaral kundi yung bato na si Jesus po yung bato sa kanila na sila po yung sumusubaybay sa kanila no sa lumang tipan si Jesus po yung kasama nila no. Sige, hanggang dito na lamang po ang ating munting aral. Ang ating pong pinag-aralan napakasimple lang. Si Jesus po pinadala ng Diyos, hindi tinanggap ng kanyang kababayan mga Hudyo nang dahil sa pagtanggi po nila sa kanya. Tayong mga hentil, tayo po ngayon na naging karapat-dapat sa Diyos. Amen. Pero sila, mahal na mahal pa rin sila ng Diyos. Ano po? Lagi niyo po tatandaan, mahal pa rin sila ng Diyos. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Sa munting aral na ito, na aming natutunan kung sino yung bato, ay wala pong iba kundi ang aming Panginoong Yesu Cristo. Kayo pong mga nanonood ng video nito, like, share na share. Kayong mga na-share nyo po sa iba. Ano po? Ang kaligtasan po ay nakabatay sa pananampalataya sa ating Panginoong Yesus na binasa po sa Biblia ni Tatay Hugos. Ano? Yan, ganito na lamang po. Ano? God bless us all po. Bye-bye. Bago tayo mananalangin, ay minsan pang hahawitin natin ang Diyos ay pag-ibig. Kung inyong mapapansin, bago kami nagsimula, may hawitin. Pagkatapos, bago tayo mag-closing prayer, meron naman pong hawitin. Mabuti pong inahawitan natin ang Diyos, ano? Upang siya malwalhati. Diyos ay pag-ibig. Tayo, Gos, kantayin na po natin. Pag-ibig siyang pumukaw sa ating puso't kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig Siyang buklod natin, hindi mapapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig kay Jesus ang siyang sumabog sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan.
At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat po sa iyo, Panginoong Diyos. Kami po ay nakatapos ng Home Bible Study. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang tahanan ni Tatay Hugos, ni Nanay Claring, patuloy na patnubayan mo po sila sapagkat sila po ay may edad na. Masigit po nilang kailangan ang iyong patnubay. Ang kanilang mga anak, manugang at mga apo. Patuloy mo pong ingatan ang bawat isa sa kanila, lalo na po ito kanilang kinalalagyan sa ngayon. Ingatan mo po sila, Panginoon Diyos, itong tahanan na tinitirhan nila, at higit sa lahat ang kanilang kalusugan, Panginoon Diyos. Patuloy na gabayan mo po sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Bigyan mo po sila mapayapat na imbing na tulog sa pagtulog sa gabi. At gisingin sila sa araw ng bukas, taglay ang panibagong buhay at lakas nagmula sa iyo. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Ano po? Sige.